I am trying to ask questions. He told me here, hindi kita papopormahin. And then he tells me here, nabuboba pangarap mo, you are depending evil, etc. So, Madam Chair, I'm trying to get to the bottom of this. At kung totoo sinasabi, tatabihan niyo ako na itra-trash talk ako. Siguro naman bilang isang senador, I never did that to any of my colleagues. And I consider him a friend. So it's just a point of order, Madam Chair. I can move. Can you make sure he doesn't follow me? I will listen to you. If it takes you 2 hours, Madam Chair, you are the chair, I will follow. But I just wanted to explain bakit mali yung premise niya kanina. Because I gave a privileged speech. And if you look at item C of the agenda, it's my privileged speech. And it's not true that I have been speaking for an hour because I started at 1:45 and 12:45. And if you look, we have given the same leeway to any other senator. So the nation wants to know, nagsasabi ba siya ng totoo hindi? I'm here to interpolate. So if I'm not going to be given that chance by the committee, uwi na ako. Hinihintay ako ng asawa ko eh. Oh, yan sa yaman mo. Sabi niya, sana, umuwi na ako. We are giving you the chance, so if you can limit your questions, please, because you are indeed consuming a lot of time. Madam Chair. Please go ahead. Madam Chair, may I ask this one question? Yes, please. We have all the time in the world. Ano ba mas importante, lumabas ang totoo? Or is this just a demolition job against Duterte so we don't care? I mean, you cannot give me 1 hour or 30, 45 minutes. Samantalang lahat na, susunod ko ang tanong kung si Jose Rizal, si Duterte pa rin ang pumatay. Let's not resort to that, please. No, Go ahead. Madam, okay, I'm giving you the time. But please try to wrap it up because you've been consuming more time than the rest of the senators, and that is not. Madam Chair, we waited for everyone. It is not true I'm taking up more time because I'm taking their time. Madam Chair, we have asked all of them. We have given them enough time. Go ahead, please. Madam Chair, can you stop? Just continue. Can Senator Trillanes stop talking to me? I mean, I don't want to talk to him, but he keeps talking to me. Senator, I will put this between us. Senator Sani, can you please Madam Chair. transfer? So, Yes, I will to just transfer, Madam. avoid further. I will, Madam Chair. Hindi. Yes. Lipat Ganito na lang po yan. Ganito lang po Huwag yan. na ho kayo magtabi. Masyadong mahaba yung mga pasikot-sikot, masyadong madaldal. Kumbaga, ano na minsan it's quite annoying and irritating already. Sana, he gets to the point. Ngayon, as mentioned, yung witness apparently is uncomfortable to say the circumstances kung paano siya napunta rito. But it doesn't mean that he is lying dun sa kanyang initial na mga testimonya. Ngayon, Madam Chair, ang suggestion niya rito the is senator kung now testifying. I thought it is my kung turn. executive session, maaring komportable niyang masabi, but at some Thank you, point... Senator Sani. Thank Trillanes. Yes, ma'am. That's why I offered that. I offered the proposal that in order for us to really find out exactly the circumstances, lalo na yung pag-alis niya sa WPP, paano siya nagtago, sino mga kumukup sa kanya, at paano siya napunta sa committee. It would be best if we do it in an executive session. And Senator Alan Peter would be quite welcome Madam to Chair. participate in that executive session. So if I may respectfully suggest to Senator Alan Peter to go to other points, if any. Madam Chair, I disagree, but I will go to another point. Ka Edgar, sabi mo kanina, may mga pinapatay kayo, binabalot nyo sa masking tape. Tama? Opo, sir. Yung, pwede bang ipakita to kay Ka Edgar? Pakitignan dito kung ano sa mga tape na to ang masking tape, ha? Pakilatag mo na lang sa kanila. For the record, Madam Chair, dun sa mga hindi nakita, those are different kinds of tape, no? So sigurado ka ba, Ka Edgar, na masking tape ang ginagamit niya? Pakigamit ang mic, sir.
Opo, sir. So, alin dyan ang masking tape? Katulad ng alin dyan ang ginagamit niya? Ito, sir. Yan, sigurado kang yan, sir. Sigurado kang yan. Pakiabot sa akin na... Sir, ang tinuro mo... Ano man tape? Packing tape? Kung hindi ako nagkakamali, this is packaging tape, no? Kasi, so the relevance is this. Ito kasi yung masking tape. Hindi ko sinama dyan. Ang masking tape kasi hindi ginagamit to dahil madaling punitin to. Diba? So, alin? Yung brown talaga, sir. Ito. Oh, ito So, hindi talaga. masking tape. Hindi. Kasi tinanong ko sa iyo kanina, sigurado ka ba na masking tape, no? Kasi, sir, ang lahat ng ito, ang tingin ko, masking tape. Oh, masking tape. Hindi ko malalaman yung pangalan, sir. Ba't ito lang ang tinuro mo sa akin? Basta, sir. Kung lahat Kasi yan tingin mo masking tape, sir, ba't ito lang ang binigay mo sa akin? Ganyan lang ang ginagamit namin, sir. Anyway, sir, as I said, no, ginagamit ko lang to, testingin yung credibility mo, or kung may bumulong lang, may nagsabi lang sa inyo. O next, sir. Sabi niyo po ay pinatay si Hamisola? Kanina, sir, sa testimony niyo? Hamisola? Opo, sir. Sabi niyo po, 2 magazine ang inubos ni Mayor Duterte noon. Tama, sir? Opo, sir. At sabi niyo, mahigit 200 bala na sa katawan ni Hamisola. Opo, sir. Sa estimate lang yun, sir. Estimate. So, are you exaggerating? Pinapalaki mo ba yung number na 200 o para medyo nakakasyak sa amin? Hindi man, sir. Sa daming bumaril kang Amisula, sir. Sobra-sobra ang na-overkill si Amisula. Ilan po sir. ang bumaril sa kanya? Ang dami, sir. Mga ilan? Ang dami. Ang dami talaga. Mga ilan nga po? Buong unit, sir, ng anti-crime. noon. So, mga ilan po yun? Siguro mga 30 kami, sir, siguro. Anong posisyon niyo? So, nasan si Hamisola? Doon sa Parang firing squad ba, sir? Or nakahiwalay kayo o paano? parang firing squad, sir, si Amisula, sir. So, mag-isa siya dito, nakapila kayong lahat? Nilalapitan talaga, sir. Paano nga, sir? I-describe mo sa amin. Ginaganyan, sir. Nilalapitan sa pick-up. Doon sa pick-up niya, sir, nadala. Nakasakay siya sa pickup? Nagdala siya ng pick-up, sir. Nandiyon siya sa baba, sir. Nakatayo siya sa labas ng pickup? Nasa loob ng pickup? Paano po? Nakatayo, nag-uusap ng babae, sir. Sa Okay. sa daanan. Oh. So, tapos, habang kausap yung babae, biglang binarel. Hindi, sir. Dumaan ito si Major Pabo, Fulgencio Pabo, sir. Major pa noon si Pabo. Pinagalitan, bakit mo binalagbag yung sa daan? Kaya meron kaming operasyon. Tapos, Pagtingin ni Major Pabo, may baril ang NBI agent, sir. Akala niyang civilian lang, ordinary. Bumunot ng baril si Amisola. okay. Bumunot si Major Pabo. So, naunahan ni Amisola. So, si Amisola naman, magaling bumunot ng baril kay Shooterman, sir. Okay. So, nabulagta si Major Pabo, sir. Okay. Parang natamaan yung kamay niya, 2, at saka yung paa niya tagtad ng Glock. Parang ang baril ni Amisola, Glock. So, ang ginawa ho nung mga ibang pulis, pinagbabaril siya sabay-sabay. Pinagbabaril, sir. Oo. Pinagbabaril, oo. So, ang ibig kong sabihin po sa excessive force, patay na, pinuputokan pa. Buhay pa, sir, yung dumating si Mayor, parang pininisan niya, sir. Oh, Matagal man namatay si Amisola kay lumalaban man. Kung trend- kasi naubusan ng bala, sir. sir, kung 30 kayong bumabaril sabay-sabay, buhay pa rin? Buhay pa rin, sir. Buhay pa rin, sir. Sandali, sir. Parang hindi Bago nakukuha- dumating, sir, si Mayor, ilan na kayong bumabaril sa kanya? Ang dami na, sir. Parang Ilan na tama niya? hindi man yung binilang, sir. Basta Pero, so bulagta na siya. bulagta na, sir. Pero buhay pa sa parang naghihingalo pa, sir. Pininisan Paano, ni Mayor. paano nyo sabi pong parang nakikita mong humihinga pa o ano? Nakikita pa, sir, ng huminga, sir. Okay.
Kasi, tinitingnan ko lang po yung credibility ng inyong kwento, ha. Kung Oo, 30 sir. kayong bumabaril, patay na, tapos sasaksakan. So, ano ginawa ni Mayor? Naglabas ng usi. Opo, sir. Saan galing ho ang usi? Dala niya, sir. Dala niya, sir. Dala niya. Oh, sir. Pero hawak na niya, pagbaba niya, pinakuha niya, Hawak na, sir. Hawak na. hawak niya. Pagbaba pa lang ng sasakyan, hawak na niya. Opo, sir. O, tapos, Biglang pininisan si Amisola. paano nga, sir? Pagbaba niya, pinadiretso siya doon, o ano? O, diretso na, sir. Diretso na. So, wala nang sino yan, saan yan? Wala nang kuan. Eh, paano Pinuntahan nalaman? niya, linapitan, sir, sa amin. Umiwas na kami doon. Siya na ang... Tapos pagdiretso doon, pintukan, tapos pinalitan pa ng isa pa magazine. Opo, sir. Inubos din. Inubos din. Ilan po laman ng isang magazine? Hindi ko alam, sir, yung baril nga ganyan. Pero ang pagkaalam niya, sir, usi. Opo, sir. Mga kailan po to? Hindi ko na matandaan yung taon, sir. Mga line of 95, 97 siguro. Basta hindi ko nalalaman na yung taon na, sir. Sige, sir. Ngayon, sir, sabi niyo po, yung tinatanong ni Senator Lacson kanina, 2002. No? May I ask Chief PNP ba to? De La Rosa, sir? Nasaan po kayo noong 2002? Saan kayo naka-assign nun? If hindi ako nagkakamali, Your Honor, I am with the Directorate for Human Resource and Doctrine Development ng Camp Crame, Your Honor. Dahil after nabuwag yung POC TP, Your Honor, tinanggal kami sa Davao, nilagay kami dito sa Crame, Your Honor. So wala po kayo sa Davao nun? Natatanda niyo po yung pangalan na yun, yung Macdum? Wala po, Your Honor, dahil wala kaming target na ganun na terorista, Your Honor. Pwede niyo po i-check during that time. sa records ng PNP if there's such a operation or name, tapos report to this committee, sir. We will check that, Your Okay. Honor. Kaya Gar, paano mo sasagutin po yon na nung panahon na sinasabi niyo, wala po sa Davao si Chief PNP ba to, nasa Krami na po? Parang na magkamali lang ako sa taon, pero talagang totoo yan. Talagang totoo yan. Pero sir, hindi kayo Namali pwede lang ako magkamali sa taon. Sa taon ng PAOK-TF at sa taon na kung saan si Chief Bato, pwede kayo magkamali. Pero sa taon na kung kailan namatay si Mr. Macdum, hindi ka pwede magkamali. Kasi hindi naman pwede yung ibang petsa siya namatay. Madam Chair, let me just Mr. interject. Chair, please, I do not allow the interjection, Madam Chair. Even I General will- De La I will- Rosa is not Madam sure. Chair, I do not, point of He's sure order, about Madam it. Chair. 2002. It is my time to Then, question, not the time of Trillanes, Senator you can make that Trillanes. manifestation later. Yes, thank you, Proceed, Madam Senator Chair. Alan, you can make that manifestation later. Thank you, Madam Chair. And may we just again remind Senator Alan to try to wrap up Yes, already. yes, Madam Chair, but Thank you, as I thank said, you. Go Madam ahead, Chair, go ahead, we're please. talking about the President of the Philippines. There's international media here. We're not talking about one person. Talking about foreign investments. We're talking about tourists who are coming to our country. We're talking about the stock market right now. So, what's 10-15 minutes to get to the bottom of this? Whether totoo ang sinasabi nito o hindi. So, may I ask Madam Chair for a little bit of civility? No? Kaibigan naman po ang tingin ko sa bawat senador Please dito. At proceed. Please proceed. You have 10 to 15 minutes. Sir, sabi niyo po, pag may nadadakip kayong, sabi niyo po, may pinadakip si Mayor Duterte na 4 na tao ni dating Speaker Nograles. Tama, sir? Opo, sir. What do you mean tao niya? Close in security ni Prospero Nograles, sir. Hindi ko, Yung pagtakbo ng mayor, sir. sige, hindi ko alam kung accurate but nasa internet ngayon na sinasabing may interview yung anak ni Speaker Nograles at hindi daw totoo, buhay daw lahat ng bodyguard nila. Wala daw bodyguard nila na pinatay. Ewan ko lang, basta yun ang... May I ask the Chief PNP, may record ba kayo na close-in ni Speaker Nograles na pinatay? 4 during that time. During my term, Your Honor, as City Director of Davao City, there was none, Your Honor. Okay. Sabi niyo, sir, binibiyak niyo yung tiyan, tama ho ba? Para lagyan ng hollow blocks?
Opo, sir. Tinatali dito sa katawan. Tapos, tinatali yung hollow blocks. Opo, sir. Paano, sir? Binibiak yung dito. Okay. Tapos, hindi muna binibiak. Tinatalian muna ng hollow block ng tatlo. Isa dito, isa dito sa gilid. Tapos, Okay. tinatalian ng tie wire. Tapos, tapos binibiak na. Tapos, tinutulak na sa dagat. Tinutulak na sa dagat, okay. Sabi niyo, sir, pagka may napatay sa Davao, ang isang pulis ay may reserbang baril. Nilalagay nila ang baril para ang suspect magmukhang ng laban. Opo, sir. Ilan, sir, ang pulis ng Davao? Hindi ko alam yun, sir. Ang alam ko lang, yung grupo lang namin, sir. Yung mayor's unit lang, sir. Yung heinous crime. Chief PNP ba to? Mga ilan po ang pulis more or less ng Davao City? At least nung panahon po ninyo. Around 1,600 to 1,800, Your Honor. Nagbabari po, Your Honor. So, kay Edgar, mga 1,800 po ang extra ng baril ng Davao or ang mga pulis? Kasi nung panahon po ni Presidente Arroyo, panahon po ni Presidente Aquino, maraming pulis ang walang baril eh. President Aquino tried to complete it. Ngayon ba kompleto na, Chief PNP, or meron pa rin walang baril na pulis? Hindi pa kumpleto, Your Honor. Not 100% filled Sige. up yung... So, kay Edgar, ang sinasabi mo, 100% ng mga pulis sa Davao, may baril na opisyal, meron pa silang dala na isa para iplanta. Kasi, sir, yung dinadala ng mga baril, sir, mga paltik man yan. Hindi man yun mga original ng mga baril, yung mga 38, sir. Tama po, pero hindi rin po mura ang paltik sa panahon ngayon. Nabibili naman lang yun, sir, ng 1.5. Yung Okay. paltik na So baril. yun nga po, 38. so 1,800 pulis ng Davao, meron na silang assigned firearm, meron pa silang paltik na dala. Lahat sila po. Hindi, sir. Sa amin lang yun. Hindi ko alam yung iba na, sir. Yung sa... But sabi mayor's niyo, unit lang. sabi niyo, sir, kanina sa testimonya niyo, ang mga pulis sa Davao may reserbang barel. Kasi hindi naman po yung squad niyo lang nakakapatay sa Davao, marami pong enkwentro, di ba po? Kasagaran sa sentro ng Davao, sir. Walang mga inkwentro, sir. Ang inkwentro doon, yung MPA lang, yan lang ang may inkwentro. Sir, paano niyo nalaman na walang enkwentro sa Davao? Ang laki-laki ng Davao. Lahat ng ibang itanong ko sa inyo, sir, sasabihin mo, walang radyo, walang TV, grade 1 lang, sir, ako, hindi ko alam yan. But ikaw, like ako, sir, ha? Asawa ko, mayor ng Taguig. Kapatid ko, congresswoman ng Taguig. Ako po, sa Taguig nakatira. Pasong Calabaw Street, hindi po ako sa subdivision. Pero hindi ko alam lahat ng enkwentro sa Taguig. Ang Taguig po, napakaliit compared sa Davao City. Ang Davao City, kung hindi ako kakamali, in terms of land area, is 2 to 3 times bigger than the whole Metro Manila. Kanina, pag nagtatanong po kami sa mga pulis, penging spot report ilan, magtatanong pa sila doon. Pero kayo po, alam nyo, for a fact, na walang enkwentrong nangyayari sa Davao? Siyempre naman, sir, kay alam ko man, kay palagi kami naglalakad ng Davao. So, sir. naging Kasama chief yung mga PNP po problema. ba kayo ng Davao? Hindi man, sir. Naging mayor po ba kayo ng Davao? Hindi po, sir. So, paano nyo po, sir, malalaman sa buong Davao kung may enkwentro o wala? Siyempre, sir, pinapakilos yung pulis ni Mayor. Palagi akong sumasama doon. So, so sinasabi mo, sir, lahat ng nahuhuli sa droga doon na nagkakabarilan, peke yon, hindi totoo. Hindi yan totoo, sir. So, personal knowledge- kasalanan yung unit namin, yan talaga ang trabaho, sir, na pumapatay. Pagka man namatay naman ang tao, nilalagyan ng baril, sir. Paano, sir, yung ibang unit? Hindi ko rin alam, sir. Oh. Mag-operate, sir. Kaya hindi Basta nyo po- yung sa amin lang ang unit, sir. Kaya nga, sir, so hindi mo pwedeng lahatin na buong Davao. Oh, hindi naman, sir. Oh, so katulad ngayon, hindi mo pwedeng lahatin sa buong Pilipinas. Kasi yun ang pinapalabas ng speech at ng committee na to eh. Hindi naman siguro, sir. Ang pagpunta ko dito, sir, para malaman lang ng taong bayan, para yung ginawa nila sa akin, sir, yung pag-torture sa akin ng mga pulis, sir, hindi yun. Ako, tumulong ako din sa mga tao, sir. Tumulong ako sa mga pulis, sir. So, hindi ko man minamalahat, sir, nga masama ang pulis.
Mabait ang mga pulis, sir. Opo sir, pero pagka hindi ko po kayo tinatanong, ang sinasabi nyo, buong Davao, walang engkwentro, mga polis, meron. You are giving, let me speak also in English because we have foreign media here. You are giving the world the impression that there is impunity. You are giving the world the impression na that there is extrajudicial killing here. You are using the police, there are vigilante killings. Binibigyan nyo ng pananaw ang buong mundo. Nasa Davao, walang enkwentro, lahat yon ay vigilante killing o kaya extrajudicial killing. Pero pag hinihimay ko na, tinatanong mo na, yung unit mo lang, hindi lahat ang sinasabi mo. Opo, sir. Opo. Okay. So at least malinaw na ngayon yan. Sir, next question. Tuwing tatanungin kayo kay Vice Mayor Paulo, tinanong kayo kanina ni Senator Trillanes, ang sagot nyo parating may parang nakadroga, parang gumagamit. Anong ibig nyo sabihin pong parang? Do you know for a fact na gumagamit o hindi? Gumagamit talaga, sir, yun si Paulo, sir. Paano nyo po nasabi yun, sir? Kasi sabog yan, parang sabog. Pumupunta sa amin kung may kagalit. So, Umuutos rin yung pinapapatay niya, sir. sige sir, himayin ko muna ha. So sabi mo, parang gumagamit kasi nakikita mong sabog. Okay, so hindi mo nakita siya na humithit o nagluto ng shabu. Hindi mo nakita yon. Hindi naman siya, sir, gumagamit naman lang yan. Hindi yan nagbibinta, hindi yan. Yes sir, pero pag gumamit ka, kailangan mong there is a means to use it, di ba? So kung marijuana yon, hititin mo yon. Kung cocaine yon, sa ilong. Di ba? Kung shabu yon, lulutuin mo. Nakita mo ba si Vice sa kahit anong paraan na gano'n ang ginawa? Hindi. Ako, sir, hindi man ako nagsusunod-sunod sa kanya, sir. Hindi ko nakikita Oh, yan. hindi mo nakikita. Okay, let's establish that, ha? So the witness established and testified he has no personal knowledge at hindi niya nakita na gumagamit ng droga. Ang sinasabi mo, mukhang drog. Okay, mukhang sabog. Ano ang mukhang sabog? Kasi, sir, malalaman mo yan sa mukha sa tao. Paano nga, sir? Pag nagkasiyabo ang tao, may habit dyan, sir. Mayroong nagaganyan-ganyan, mayroong nagdidila-dila. Yan talaga, sir. Sir, yung gaganyan-ganyan, Duterte yan eh, parati nakaganyan eh. Sir, yung- So, ang ibig sabihin, gumagamit si Presidente Duterte? Hindi naman. Hindi naman, sir. Hindi linawin natin, sir, kasi there can be bad impressions. Ako, sir, sabihin ko sa iyo, for the last 2 weeks, at hindi pa ako pumupunta ng doktor, pag nag-basketball ako or nag-dumbbell sa gabi, no isang gabi, hanggang alauna kami ng umaga naglaro ng mga kongresista at ni Secretary Bongo, pagising ko sa umaga, pulang-pula mata ko. Lahat dito. Kala ko may sore eyes, pero pumasok pa rin ako. So, ibig sabihin, sir, pag nakita mo ako, tingin mo, mukhang sabog si Senator Cayetano. Ang tama ng siya po, sir, nakikita ko talaga, hindi pula ang mata. Malinaw ang mata. Basta natatama ng siya po, sir. Hindi pula. Dahil hindi katulad ng marijuana, nga pula talaga ang So, mata. in other words, sir, ang sinasabi mo, yung iyong testimonya na gumagamit si Vice Mayor Paulo ay base lang sa iyong perception na mukha siyang gumagamit. Hindi naman, sir, kay marami nung nagsasabi. Oh, sige. So, ang basehan mo, sir, sa perception mo sa nakikita at sa sabi-sabi. Opo, sir. Okay. Can I ask the NBI or the Chief PNP, gaano katagal ang shabu sa sistema ng tao? So, pag nag-drug test ka, gaano katagal bago kita? According to our crime lab, sir, 3 days after using the shabu, hindi na negative na yung system niya. Okay. Negative na. Yun yung After 3 days. ordinary lang, yung pagka pinaihe, di ba? Yes, sir. Pero kapag ka yung blood test, much longer time, di ba? Yes, Your Ilan Honor. buwan? Yes, Your Honor. More or less 6 months, tama ba? Yes, Your Honor. Sir, kahit gan may ano ka ba kung gumagamit pa rin sa yung palagay o sa narinig mo si Vice Mayor Paulo? Talaga yun sa Davao City, sir. Hindi lang nagsasabi yan kay natatakot. Ang mga barkada yan, yung mga Chinese, sir. Talagang nagagamit sila ng drugs. Sige. Kasi sir, Miski nagpa-drug yung test mga ng buong Davao Council, negative silang lahat. Ako, sir, ewan ko lang, sir. Basta ganyan, sir. Ewan. Hindi mo sure.
Siyempre, matagal naman akong wala doon, sir. O, 2 So taon is it na ako safe wala to doon. say, kay Edgar, tama ba sabihin ko, na ang testimonya mo laban sa isang taong ito, na ang tanging kasalanan ay maging anak ng presidente, na siya'y sabog, ay dahil sa narinig mo at dahil sa perception mo pag nakita mo mukhang sabog. Wala kang ibang ebidensya na siya ay gumagamit. Hindi naman ako nakakita, sir, pero natitingnan naman sa mukha kung nagpupunta sila sa mga barkada niya, sir. So mukha, so, ganyan. So, tinignan ko Senator Trillanes, sabi ko, mukhang durog to. Parang ganun lang. Iba talaga, sir. Iba talaga yung nakagamit, sir. Iba talaga. Kaya nga sir, but ang point ko nga, Let's kasi... refrain, please, from insulting Madam Chair, fellow members. sige, baliktarin natin. Ako ang tinignan ni Senator Trillanes. Ito si Alan, mukhang sabog siya. So parang ganon. I'm not making ano ma'am. My point is this. You're not an expert witness eh. You are not trained in any medical degree. Hindi ka doktor. Hindi ka expert. So kung sa tingin lang, ako po, marami akong pwedeng tignan na mukhang sabog eh. Maraming pwedeng tumingin sa akin na mukha din akong sabog. Pero it doesn't mean it's true. And you're testifying here, ilang beses sinabi sa iyo ng ating chairperson, yung buong katotohanan at yung katotohanan alam mo. Hindi yung narinig mo lang. So ano ba talaga sir? Narinig mo lang, yun lang ang haka-haka, yun lang ang chismis sa Davao City? Or nakita mo, or may iba ka ba bang ebidensya na gumagamit? Kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito eh. Talagang nagsasabi ako ng totoo, sir. Kasi yung mga kasama kong mga pulis mismo, talagang nagsasabi na nakagamit ito si Paulo. Oh, so hindi po ikaw, narinig mo lang sa iba. Opo, sir. Okay. Pwede na doon po. At least malinaw na po yun, no? Sir, sabi mo walang namatay na malaki na drug pusher. Kanina po nung tinatanong kayo. Tama po? Opo. At yun po ang isang ginagawang issue sa drug war na to, Chief PNP ba to? Bakit wala kayong malaking nahuhuli? Eto tanong ko sa iyo, sir. Meron bang drug lord na nagbebenta ng retail? Hindi ko yun alam, sir. Hindi ba, sir, kapag ka ikaw ay nagbebenta, yung tingi-tingi, di ba, ikaw nagbebenta, maliit ka lang. Yung drug lord na napakalaki, may mga negosyo yon na hindi mo alam na drug lord siya. At may mga tao yon sa ilalim niya, hanggang dun sa ibaba. Kaya hindi mo talaga mahuhuli yung malaki. Unless meron kang CIA, DEA, yung anti-organized crime type of operation na nagplanta ka ng informant sa organized crime para mahabol mo yung malaki. Hindi ba totoo, sir, na ang strategy ni Mayor Duterte, tanggalin ang supply sa kalye? Kaya natural, maliit ang mga mahuhuli kasi hindi tanga ang mga malalaking drug lord para sila mismo magbenta. Hindi ba, sir, yung mga anak mismo ng drug lord, hindi alam na drug lord ang tatay nila? Akala lihitimo ang negosyo, hindi ba, sir? Are you asking him Yeah, I'm asking him. personal Kaya Edgar? knowledge? Yes, ma'am, because he claims to be in law enforcement. He claims to have spent decades in heinous crimes with policemen, etc. But when he was asked bakit walang malaking nahuhuli, he is repeating the most often line used in the media here, na Duterte is after small fish but hindi mahuli yung big fish. So I want to show... Kaya mo pong Madam sagutin. Chair. So ano po yung tanong uli? Hindi ba totoo na ang mga drug lords, hindi mo talaga mahuhuli sa kalye na nagbebenta? Hindi ko yan alam, sir. Hindi ko yan alam. Sir, hindi ba nasa law enforcement ka? Nasama ako, sir, pero hindi ko alam Hindi yung ba nanguhuli kayo, sir? Hindi ba nanguhuli kayo, sir? Nanguhuli kami, sir. Kasagaran yung nahuhuli Anyway, namin. Madam Chair, I maliliit think I lang. made my point there. Let's wrap up. You have consumed more than 15 minutes, the extended time granted to you, Senator Alan. Okay, Madam Chair, I will yield at this point in time. Having said that, Madam Chair, I reserve the right to continue asking questions, especially on the credibility and background of this witness. But may I also mention, Madam Chair, with no offense to you personally, but it is the responsibility of each chair and each committee to vet, tignan muna yung witness bago dalhin dito.
Kasi kung hindi, kahit sino na lang. May mahanap ka talaga eh. Hanap tayo na magsisinungaling kay Chief PNP Bato. Madam Chair, this is I'm just a sorry, manifestation. Senator Alan, I'm sorry. You have been abusing the time allotted to you. It is unparliamentary for a member of the Senate to be imputing certain ill motive on the part of the Madam chair Chair, or on the part if of you the allow me to finish. standing committee. It is Yes. unparliamentary. You have been doing that. You have been insinuating things indicative of bad faith, ill motive on the part of the standing committee, including the chair. I'm not gonna further allow that. I'm sorry. Okay, Madam Chair. First of all, I'm not abusing my time. I'm using my time. Secondly, Madam Chair, there are two theories here. First theory is that he is telling the truth and the President has done this. The second theory is this is a conspiracy of a political party in this Calling country. you out of order now. And I am allowed to I'm calling pursue you that out theory, of Madam order Chair. now So with all because due respect, you are I will stop there, but I am not out of order, imputing Madam bad Chair. faith, ill motive on No, the Madam part Chair. of the standing committee, I am on the testing my part theory. of the chair. I'm testing my What theory, we Madam have Chair. is a witness who volunteered to tell what he knows. And now to go beyond that Well then, and Madam say Chair, you're that not there is some qualified to sort become of a chair conspiracy. because you already made a conclusion na totoo You sinasabi are niya. called, As you chair, are, Madam you Chair, are out of order. as chair, Madam Chair, you have to be neutral. That is the rule. May we request the Sergeant at Arms, please, to try to restrain Senator I will Allen? Thank you. Thank you. Senator Win, Gatchalian, just the point about, because earlier we heard Senator Alan Peter Cayetano quote certain portions of the, is that an ombudsman decision? Is it an ombudsman resolution? And saying that even the Commission on Human Rights had confirmed that there is no such thing as DDS kasi chismis nga daw po yun. Now my attention was called to the fact that in the report of Philip Alston, UN Special Rapporteur Philip Alston, which had a portion on the DDS, it has been mentioned there that the CHR of Davao, of the region, has actually been compromised because the report has said, or the one quoted by Senator Alan Peter Cayetano pertains not to the CHR main office, but the CHR of the region. And there has been a observation by UN Special Rapporteur Philip Alston that it appears that the local CHR has been compromised. Just for the record, please, because it is as if it's being alluded to the CHR as an institution, that there is such a conclusion that the DDS does not exist. Madam Chair, For the record. may I also put on the record? Yes, just In put the on same, the record, in the but same 1 manner, minute, please, yes, 1 ma'am. minute. I will not argue, Madam Chair, but on the record, this is an investigation by the Ombudsman quoting the regional director. In the same manner, the CHR Commission did not reverse or did not tell the Ombudsman that there is in fact a DDS. So just for the record, Madam Chair. Noted. Senator Win Gatchalian? You have plenty of questions, Senator Win? Just a few questions, Okay, thank you. Madam Chair. Maraming salamat po, Madam Chair. Actually ho, humingi po ako ng paumanin at nahuli ho ako. Nanggaling pa ako sa isang hearing. Pero dahil ito po ay napakahalaga po sa kinabukasan po ng ating bansa, nandito po ako para po malaman at katulad po ng ibang mga kababayan natin, katotohanan lang po ang aking gustong malaman. Meron lang po akong ilang katanungan na mabilis lang po ito, no, Ginoong Edgar. Kanina po na banggit nyo na meron ho kayo o marami ho kayong napatay. Tama po ba? Opo, sir. Mga ilan hong katao ho ang inyong napatay? Sa estimate ko lang, sir, sa galing 1988 hanggang 2013, mga 1,000 na siguro mahigit. Kayong po mismo ang pumatay dito sa mga tao? Hindi yun, sir, lahat ay
Yung kayo ho, diretsong pumatay. Opo sir, ako po ang dumiritsong pumatay yung iba. Sa inyong estima, 1,000 po na katao ang diretsyo ninyong pinatay. Opo sir, sa mga pulis sir, mga pulis. Kasama ho kayo doon, kumbaga, kabahagi ho kayo sa pagpapatay ho ng... Opo sir, kabahagi din sir. 1,000 po, napakadami ho to. No? Isa Opo, sir. lang nga ho, makokonsensya na ang isang normal na tao. Kayo ho ba, nakonsensya ni minsan dito po sa 1,000 pong taong napatay? Minsan sir, nakukonsensya kay yung iba naman parang hindi naman nagkakasala sir, parang natutuloyan sir. Kailan sa inyong buhay kayo po ay nakonsensya? Dito po sa ilan years ho to? Ilang taon ho ninyong halos sa Almost 24 years sir. 24 years. Saan ho dito? Kayo ho? Sa Yung kalagitnaan, yung sa dulo, sa una? Yung nagkakonsensya ko sir, yung babae talaga. Parang nanay ko natamaan ng bala. Kami ni SPO2 Medina, yung inakyat nyo namin ng bahay sir, binaril namin. Hindi ko malaman kung sa aking bala ba. Pero kailan ho to? Kailan ho to? Sa kalagitnaan po ng 24 years yung 2013 sir. sumangat sa dulo na ho to? 2013. So, kaya nga, nagpaalam ako kang Arthur Las Cañas nga ihinto na ako, kay matanda na ako. Sabi ko, hindi naman umayaw, hindi na umimik. Umuwi na ako sa bahay ko. Kayo po ba ay may asawa at mga anak? May live-in partner lang ako, sir. So meron ho kayong live-in partner. May anak po ho kayo? Wala, sir. Wala kayong anak? Meron akong anak, iniwanan din ako ng live-in partner din, sir. So ngayon po, kasalukuyan, ay meron ho kayong live-in partner. Opo, sir. Mahal nyo itong live-in partner nyo? Opo, sir. Mahal na mahal nyo? Opo, sir. Okay. Itong live-in partner nyo ngayon ho, meron ba ho siyang binigyan na seguridad o proteksyon? O dahil ang pagpunta nyo ho dito, alam naman ho natin, kanina medyo nasulyapan ko ho, na yung may banta ho sa inyong buhay, no? Tama po ba? Opo, sir. At kayo ay natatakot sa inyong kalagayan ngayon. Opo, sir. Ang inyong ka-live-in partner ho ngayon, meron ba ho siyang bodyguard o protection na galing po sa kapulisan o sa gobyerno? Wala kami, sir. Wala. So wala ho siyang kasamang proteksyon? Wala, sir. Night kaibigan po, hindi nyo pinaubaya sa inyong kaibigan. Wala. Kasama ko man dito, sir. Kasama nyo ngayon? Dito sa Maynila, sir. Sa Maynila. So hindi ho kayo natatakot na kung hindi ho kayo ang mabalikan, baka yung asawa o ka-live-in nyo ang mabalikan? Natatakot nga, sir. Baka anong mangyari. Ano ho ang ginawa nyo para po mabigyan proteksyon tong ka-live-in partner ninyo? May linapitan ba ho kayong tao sa gobyerno, kawani ng gobyerno para mabigyan ng proteksyon? Wala, sir. Meron kaming kuan nandoon pa ako sa WPP, meron kaming security, sir. Sa umalis na ako, sir, kaya natakot na ako, baka ako bunutin doon, patayin. Hanggang ngayon wala na, sir. So ngayon bahala na. Bahala na, sir. Bahala na kung siya ay mapatay. Alam ko man yung buhay ko, sir, sa ganitong pagsabi ko ng totoo. Kayo ho talaga talagang kumbaga yung buhay nyo isinalang nyo na, pero yung ikanyong ka-live-in partner sinalang nyo na rin. Madam Chair, just to interject, just to inform Senator Gatchalian, the wife is with the witness in the Senate now. In the Senate In now. the Senate Alright. now. Okay. Sige po, I'll just finish that chain of thought. Ginong Edgar, alam niyo po, yung pagpunta niyo ho dito, yung inyong testimonya ay kalaban po yung testimonya na o kalaban po ang kredibilidad po ng ating Pangulo. So ibig ho sabihin na dapat po
na inyong testimonya ay mas matibay, no, sa sasabihin man kung ng ating Pangulo. Sa maliban po sa inyong testimonya, meron pa ba ho kayong ibang ebidensya na magpapatibay po ng inyong mga sinasabi? Opo, sir. Ano po yung mga ibang ebidensya po? Yung pinatay namin yung DI, yung kasintahan niya ng kapatid niyang babae, si Ma'am Jocelyn, pinadukot sa amin, sir, sa Jacinto Street. Oh. Kasi ang akala ni Mayor Duterte, sir, nga pinipirahan niyang kapatid niya. Kasi pinadukot niya ang pinapatay sa amin, sir. So, ibig ko sabihin, no, kayo may testimonya, sino pa ho ang ibang magbibigay ho ng testimonya? Walang makakagbigay ng testimony, sir, kasi So, ano natatakot. yung ebidensya na hawak nyo maliban po sa mga... Ako mismo ang gumawa, sir. Ako mismo ang pumatay, sir. So, yun lang, yung pinanghahawakan nyo po ang inyong Oo, sir. Oo. testimonya ngayon. Opo, sir. Wala ho kayong ibang ebidensya, picture, or Wala, sir. Hindi man namin kilala, sir. wala bang Biglaan man. wala ba hong ibang kasama ninyo na papangalawa ho sa inyong mga sinasabi ngayon? Wala, sir. Kaya mga pulis man yung kasama ko. So kayo lang talaga. Oo. Ako man lang ang civilian, sir. So inaasahan nyo na halos 100 mga Pilipino ang maniniwala sa sinasabi nyo ngayon. Ewan ko lang, sir. Pero yun po ang inyong Basta ako, pinunta ho dito. nagsasabi talaga ako ng totoo. Kaya nagpunta ako dito. Ang inyong ka-live-in partner, pwede ba ho siya magpatunay? Ano, sir? Yung ka-live-in partner nyo ho, pwede ba ho siya magpatunay sa sinasabi nyo ho? Hindi po niya alam, sir. So, wala siyang walang kaalam-alam. alam, sir. Para linilihim ko, sir. Baka ako iwanan naman. Iwanan ako nga. So, mamamatay tao, sir. Oo. Araw-araw nakikita kayo, mauwi kayo sa kanya, sa Oo, bahay nyo. Wala siyang kaalam-alam. Walang kaalam-alam, sir. Ilang taon na ho kayong magka-live-in partner? 10 years, sir. So, sa 10 taon na magkasama ho kayo, wala siyang kamuwang-muwang Wala. na Pero kayo ay pumapatay o nakapatay ng 1,000 tao. minsan, sir, yung damit ko, nagkakadugo, sir. Yan na nagtataka siya bakit may dugo, tinatanong niya ako. Anong sinasabi niyo po? Ang sabi ko, nagkatay kami ng manok ng kumpare ko. Yun lang po. Oo. Ngayon ho, may trabaho ba kayo ngayon? Wala, sir. Wala Wala na, kayong sir. trabaho? Wala na, sir. Oo. Yung nung pumapatay ho kayo, nakakakuha ba ho kayo ng bayad o Wala, sir. Wala. Yung sahod namin, yung sa City Hall lang, sir. yung 3,000? Yung 5,000, sir, mahigit. 5,000 ang sahod nyo. Yun po ang Opo, sir. nakukuha nyo buwan-buwan. O, buwan-buwan, sir. Oo. Pero sa pagpatay nyo ng mga itong mga biktima, wala ho kayo nakukuha doon. Wala, sir. Wala. So yung inyong mga ka-live-in partner, yun ang akala niyang trabaho nyo lang. Oh, yun alam niya, sir, nga marangal yung trabaho ko kay dahil nagtatrabaho ako sa City Hall, sir. So ulitin ko lang, Ginoong Edgar, ang pinahawakan nyo lang ho ngayon ang inyong nakita, ginawa, at wala nang iba. Wala nang ibang ebidensya na magpapatunay po sa mga sinasabi nyo ngayong hapon to. Opo, sir. Alright. Madam Chair, thank you very much po. Okay, now it would seem that no other member of the Senate is around to do the questioning, but may I just point out something? My attention has been called to the fact that, we remember that earlier Senator Ping Lacson also mentioned or sought clarificatory questions about the killing of Richard King. Although inaamin niyo po yun, Mr. Matobato, na hindi naman talaga kayo involved dun sa killing. Pero kayo ang ginawang fall guy. Pero nasabi niyo po, nakwento niyo po kung sino yung mga pumatay kay Richard King. Opo, ma'am. Tapos, pinoint out din po kanina ni Senator Ping Lacson na per reports, I guess, ay hindi sa McDo. Kasi minention niyo po sa may McDo. Di ho ba? Tama ho yun? Opo, ma'am. Na sinabi niya na nung ginugol, hindi, ang pangyayari ay doon sa opisina ni Richard King na yung building ay Vital C. Tama ho yun? Is that correct?
So pinag-google ko po sa aking staff, yung para matingnan yung location ng Vital C, mukhang ang lumalabas po dun sa may... Can we show that please? Ay meron talagang McDo doon. So baka yun ang inaalam lang ho natin. We're trying to clarify kasi mahirap po kasi alam nyo naman, dapat ho maintindihan nyo na kaming mga senador, gusto ho talaga namin na makumbinsi kami na totoo ang sinasabi nyo. So meron nga hong mga ilang senador na parang tinitingnan yung mga nasabi nyo at nakakita ng ilan-ilan na para bang sinasabi nila na hindi tumutugma. So tungkol nga ho doon, ito ho ang nakita. Sa mga nagugugol po nila, Vital C Davao Depot ay nasa likod ng may McDonald. Kaya nung nakita po yung picture, nawawala-wala ba? Nakita ko na ho kanina, ipapakita ko po sa inyo. Meron talagang McDonald doon. So saan nyo nakuha yung impormasyon? Kasi sinabi nyo nga ho, hindi kayo yung pumatay kay Richard King. Nasabi nyo may dalawang pangalan kayo. Yung pinatay din. Sino nga ho ito sila? Si Jewel Tapales, alias Torco, si Luloy Gabas. Okay. Ang So pumatay sa- sino nagsabi sa inyo sa nasa may McDo pinatay? Yung misis niya, ma'am, ang tumawag sa akin noon. Mrs. Nino. Ni Luloy Gabas, ma'am, Siya ang nagsabi na doon sa McDo. sa may McDo. Opo, Sa ma'am. McDo. Kaya yun ang pagkakaakala nyo Oo, sa akala McDo. ko. So ipapakita ko natin yan. Saan ang Vital C? Ito po. Vital C. Tapos dito, McDo. Just to sort of clarify kung bakit gano'n na, bakit nabanggit niya McDo, pero yung information na binigay ni Senator Ping ay iba naman pala kundi dun sa Vital C. Pero it would appear dito sa pag-google na talaga naman palang may McDo dyan sa area na yan. Just to sort of clarify, try to point out, that lalo na, kailangan ko kasi talagang i-clarify po ito dahil sinabi naman po ng ating testigo na hindi naman siya talaga ang pumatay kay Richard King. Although alam niya, yung sinasabi nyo, sinabi nung Mrs. Nino? Ni Loloy Gabas. Pero si Loloy Gabas, pinatay rin. Pinatay din, ma'am. Ganon din, pinatay din si Cagas. Opo, ma'am. Okay, so just for the record, so now that there is no other member of the Senate around, I guess we can suspend the proceedings today. It's already past 2 o'clock. At sorry po dun sa mga nakalinyang witnesses na dati na ho talaga sila dapat, na wala na ho tayong oras ngayon, pababalikin na lang ho namin kayo. We can set it tentatively, the continuation of the hearing, Tuesday next week. So may we request again CHR to bring the witnesses, yung hindi pa mga nagtestify sa Martes po. So session is suspended. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang ang chismis sa Davao City? Or nakita mo, or may iba ka ba bang ebidensya na gumagamit? Kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito eh. Talagang nagsasabi ako ng totoo, sir. Kasi yung mga kasama kong mga pulis mismo, talagang nagsasabi na nakagamit ito si Paulo. Oh, so hindi po ikaw, narinig mo lang sa iba. Opo, sir. Okay. Pwede na dun po. At least malinaw na po yun, no? Sir, sabi mo walang namatay na malaki na drug pusher. Kanina po nung tinatanong kayo. Tama po? Opo. At yun po ang isang ginagawang issue sa drug war na to, Chief PNP ba to? Bakit wala kayong malaking nahuhuli? Eto tanong ko sa iyo, sir.
Meron bang drug lord na nagbebenta ng retail? Hindi ko yun alam, sir. Hindi ba, sir, kapag ka ikaw ay nagbebenta, yung tingi-tingi, di ba, ikaw nagbebenta, maliit ka lang. Yung drug lord na napakalaki, may mga negosyo yon na hindi mo alam na drug lord siya. At may mga tao yon sa ilalim niya, hanggang dun sa ibaba. Kaya hindi mo talaga mahuhuli yung malaki unless meron kang CIA, DEA, yung anti-organized crime type of operation na nagplanta ka ng informant sa organized crime para mahabol mo yung malaki. Hindi ba totoo, sir, na ang strategy ni Mayor Duterte, tanggalin ang supply sa kalye? Kaya natural, maliit ang mga mahuhuli kasi hindi tanga ang mga malalaking drug lord para sila mismo magbenta. Hindi ba, sir, yung mga anak mismo ng drug lord, hindi alam na drug lord ang tatay nila? Akala lihitimo ang negosyo, hindi ba, sir? Are you asking him Yeah, I'm asking him. personal Kaya, Edgar? knowledge? Yes, ma'am, because he claims to be in law enforcement. He claims to have spent decades in heinous crimes with policemen, etc. But when he was asked bakit walang malaking nahuhuli, he is repeating the most often line used in the media here, na Duterte is after small fish but hindi mahuli yung big fish. So I want to show... Kaya mo pong Madam sagutin. Chair, So ano po yung tanong uli? hindi ba totoo na ang mga drug lords hindi mo talaga mahuhuli sa kalye na nagbebenta? Hindi ko yan alam, sir. Hindi ko yan alam. Sir, hindi ba nasa law enforcement ka? Nasama ako, sir, pero hindi ko alam Hindi ba yung nanguhuli kayo, mga- sir? Hindi ba nanguhuli kayo, sir? Nanguhuli kami, sir. Kasagaran yung nahuli Anyway, namin. Madam Chair, I maliliit think lang. I made my point there. Let's wrap up. You have consumed more than 15 minutes, the extended time granted to you, Senator Alan. Okay, Madam Chair, I will yield at this point in time. Having said that, Madam Chair, I reserve the right to continue asking questions, especially on the credibility and background of this witness. But may I also mention, Madam Chair, with no offense to you personally, but it is the responsibility of each chair and each committee to vet, tignan muna yung witness bago dalhin dito. Kasi kung hindi, kahit sino na lang. May mahanap ka talaga eh. Hanap tayo na magsisinungaling kay Chief PNP Bato. Madam Chair, this is just a I'm sorry, manifestation. Senator Alan, I'm sorry. You have been abusing the time allotted to you. It is unparliamentary for a member of the Senate to be imputing certain ill motive on the part of the Madam chair Chair, or on the part if of you the allow me to finish. standing committee. It is Yes. unparliamentary. You have been doing that. You have been insinuating things indicative of bad faith, ill motive on the part of the standing committee, including the chair. I'm not gonna further allow that. I'm sorry. Okay, Madam Chair. First of all, I'm not abusing my time. I'm using my time. Secondly, Madam Chair, there are two theories here. First theory is that he is telling the truth and the President has done this. The second theory is this is a conspiracy of a political party in this Calling country. you out of order now. And I am allowed to I'm calling pursue you that out theory, of Madam order Chair. now So with all because due respect, you are I will stop there, but I am not out of order, imputing Madam bad Chair. faith, ill motive on No, the Madam part Chair. of the standing committee, I am on the testing my part theory. of the chair. I'm testing my What theory, we Madam have Chair. is a witness who volunteered to tell what he knows. And now to go beyond that. Well then, and Madam say Chair, you're that not there is some qualified to sort become of a chair conspiracy. because you already made a conclusion na totoo You sinasabi are niya. called, As you chair, are, Madam you Chair, are out of order. as chair, Madam Chair, you have to be neutral. That is the rule. May we request the Sergeant at Arms, please, to try to restrain Senator I will Allen? Thank you. Thank you. Senator Win, Gatchalian, just the point about, because earlier we heard Senator Alan Peter Cayetano quote certain portions of is that an ombudsman decision? Is that an ombudsman resolution? And saying that even the Commission on Human Rights had confirmed that there is no such thing as DDS kasi chismis nga daw po yun.
Now, my attention was called to the fact that in the report of Philip Alston, UN Special Rapporteur Philip Alston, which had a portion on the DDS, it has been mentioned there that the CHR of Davao, of the region, has actually been compromised, because the report has said, or the one quoted by Senator Alan Peter Cayetano pertains not to the CHR main office, but the CHR of the region. And there has been a observation by UN Special Rapporteur Philip Alston that it appears that the local CHR has been compromised. Just for the record, please, because it is as if it's being alluded to the CHR as an institution, that there is such a conclusion that the DDS does not exist. Madam Chair. For the record. May I also put on the record? Yes, just In put the on same, the record. in the But same 1 manner, minute, please. Yes, 1 ma'am. minute. I will not argue, Madam Chair, but on the record, this is an investigation by the Ombudsman quoting the regional director. In the same manner, the CHR Commission did not reverse or did not tell the Ombudsman that there is in fact a DDS. So just for the record, Madam Chair. Noted. Senator Win Gatchalian? You have plenty of questions, Senator Win? Just a few questions, Okay, thank you. Madam Chair. Maraming salamat po, Madam Chair. Actually humingi po ako ng paumanin at nahuli ho ako. Nanggaling pa ako sa isang hearing. Pero dahil ito po ay napakahalaga po sa kinabukasan po ng ating bansa, nandito po ako para po malaman at katulad po ng ibang mga kababayan natin, katotohanan lang po ang aking gustong malaman. Meron lang po akong ilang katanungan na mabilis lang po ito, no, Ginoong Edgar. Kanina po na banggit nyo na meron ho kayo o marami ho kayong napatay. Tama po ba? Opo, sir. Mga ilan hong katao ho ang inyong napatay? Sa estimate ko lang, sir, sa galing 1988 hanggang 2013, mga 1,000 na siguro mahigit. Kayong po mismo ang pumatay dito sa mga tao? Hindi yun, sir, lahat ay ang... Kayo ho diretsyong pumatay? Opo, sir. Ako po ang dumiretsyong pumatay yung iba. Sa inyong estima, 1,000 po na katao ang diretsyo ninyong pinatay? Opo, sir, sa mga pulis, sir, mga pulis. Kasama Mga ho pulis, kayo doon, kumbaga kabahagi ho kayo sa pagpapatay ho ng... Opo, sir, kabahagi din, sir. 1,000 po, napakadami ho to. I am trying to ask questions. He told me here, hindi kita papopormahin. And then he tells me here, nabuboba pangarap mo, you are depending evil, etc. So, Madam Chair, I'm trying to get to the bottom of this. At kung totoo sinasabi, tatabihan niyo ako na itra-trash talk ako. Siguro naman bilang isang senador, I never did that to any of my colleagues. And I consider him a friend. So it's just a point of order, Madam Chair. I can move. Can you make sure he doesn't follow me? I will listen to you. If it takes you 2 hours, Madam Chair, you are the chair, I will follow. But I just wanted to explain bakit mali yung premise niya kanina. Because I gave a privilege speech. And if you look at item C of the agenda, it's my privilege speech. And it's not true that I have been speaking for an hour because I started at 1:45 and 12:45. And if you look, we have given the same leeway to any other senator. So the nation wants to know, nagsasabi ba siya ng totoo hindi? I'm here to interpolate. So if I'm not going to be given that chance by the committee, uwi na ako. Hinihintay ako ng asawa ko eh. Oh, yan sa We are ma'am. giving you Sabi the niya, chance. sana, umuwi na ako. We are giving you the chance, so if you can limit your questions, please, because you are indeed consuming a lot of time. Madam Chair. Please go ahead. Madam Chair, may I ask this one question? Yes, please. We have all the time in the world. Ano ba mas importante, lumabas ang totoo? Or is this just a demolition job against Duterte so we don't care? I mean, you cannot give me 1 hour or 30, 45 minutes. Samantalang lahat na, susunod ko ang tanong ko si Jose Rizal, si Duterte pa rin ang pumatay eh. Let's not resort to that, please. No, but Go ahead. Madam- Okay, we're giving you. I'm Okay. giving you the time. But please try to wrap it up.
because you've been consuming more time than the rest of the senators, and that is not Madam Chair, we waited for everyone. It is not true I'm taking up more time because I'm taking their time. Madam Chair, we have asked all of them. We have given them enough Go time. ahead, please. Madam Chair, can you stop? Just continue. Can Senator Trillanes stop talking to me? I mean, I don't want to talk to him, but he keeps talking to me. Senator, I will put this between us so Senator that he will Sani, not- can you please Madam Chair. transfer? So Yes, I will to just transfer, Madam. avoid I further. will, Madam Chair. Hindi, Yes. Lipat ganito na lang po yan. Ganito lang po Huwag yan. na ho kayo magtabi. masyadong mahaba yung mga pasikot-sikot, masyadong madaldal. Kumbaga, ano na minsan it's quite annoying and irritating already. Sana he gets to the point. Ngayon, as mentioned, yung witness apparently is uncomfortable to say the circumstances kung paano siya napunta rito. But it doesn't mean that he is lying dun sa kanyang initial na mga testimonya. Ngayon, Madam Chair, ang suggestion niya rito the is Senator kung now testifying. I thought it is my kung time. executive session, maaring komportable niyang masabi, but at some Thank you, point... Senator Sani. Thank Trillanes. Yes, ma'am. That's why I offered that. I offered the proposal that in order for us to really find out exactly the circumstances, lalo na yung pag-alis niya sa WPP, paano siya nagtago, sino mga kumupkup sa kanya, at paano siya napunta sa committee. It would be best if we do it in an executive session. And Senator Alan Peter would be quite welcome Madam to Chair. participate in that executive session. So I- if I may respectfully suggest to Senator Alan Peter to go to other points, if any. Madam Chair, I disagree, but I will go to another point. Kay Edgar, sabi mo kanina, may mga pinapatay kayo, binabalot nyo sa masking tape. Tama. Opo, sir. Yung, pwede bang ipakita to kay Edgar? Pakitignan dito kung ano sa mga tape na to ang masking tape, ha? Pakilatag mo na lang sa kanila. For the record, Madam Chair, dun sa mga hindi nakita, those are different kinds of tape, no? So sigurado ka ba, Kay Edgar, na masking tape ang ginagamit niya? Pakigamit ang mic, sir. Opo, sir. So alin dyan ang masking tape? Katulad ng alin dyan ang ginagamit niya? Ito, sir. Yan, sigurado kang yan, sir. Sigurado kang yan. Pakiabot sa akin na... Sir, ang tinuro mo... Ano man tape? Packing tape? Kung hindi ako nagkakamali, this is packaging tape, no? Kasi, so the relevance is this. Ito kasi yung masking tape. Hindi ko sinama dyan. Ang masking tape kasi hindi ginagamit to dahil madaling punitin to. Diba? So, alin? Yung brown talaga, sir. Ito. Oh, ito So, hindi talaga. masking tape. Hindi. Kasi tinanong ko sa iyo kanina, sigurado ka ba na masking tape, no? Kasi, sir, ang lahat ng ito, ang tingin ko, masking tape. Oh, masking tape. Hindi ko malalaman yung pangalan, sir. Ba't Eh, ito hindi lang ko ang tinuro mo marunong sa akin? magbasa, sir. Kung lahat Kasi yan tingin mo masking tape, sir, ba't ito lang ang binigay mo sa akin? Ganyan lang ang ginagamit namin, sir. Anyway, sir, as I said, no, ginagamit ko lang to, testingin yung credibility mo, or kung may bumulong lang, may nagsabi lang sa inyo. O next, sir. Sabi niyo po ay pinatay si Hamisola? Kanina, sir, sa testimony niyo? Hamisola? Opo, sir. Sabi niyo po, 2 magazine ang inubos ni Mayor Duterte noon. Tama, sir?
Opo, sir. At sabi nyo, mahigit 200 bala na sa katawan ni Amisola. Opo, sir. Sa estimate lang yun, sir. Estimate. So, are you exaggerating? Pinapalaki mo ba yung number na 200 o para medyo nakakasyak sa amin? Hindi man, sir. Sa daming bumaril kang Amisula, sir. Sobra-sobra ang na-overkill si Amisula. Ilan po sir. ang bumaril sa kanya? Ang dami, sir. Mga ilan? Ang dami talaga. Mga ilan nga po? Buong unit, sir, ng anti-crime. noon. So, mga ilan po yun? Siguro mga 30 kami, sir, siguro. Anong posisyon nyo? So, nasan si Amisola? Doon sa Parang firing squad ba, sir? Or nakahiwalay kayo o paano? parang firing squad, sir, si Amisula, sir. So, mag-isa siya dito, nakapila kayong lahat? Linalapitan talaga, sir. Paano nga, sir? I-describe mo sa amin. Ginaganyan, sir. Linalapitan sa pick-up. Doon sa pick-up niya, sir, nadala. Nakasakay siya sa pickup? Nagdala siya ng pick-up, sir. Nandiyon siya sa baba, sir. Nakatayo siya sa labas ng pickup? Nasa loob ng pickup? Paano po? Nakatayo, nag-uusap ng babae, sir. Sa Okay. sa daanan. Oh. So, tapos, habang kausap yung babae, biglang binarel. Hindi, sir. Dumaan ito si Major Pabo, Fulgencio Pabo, sir. Major pa noon si Pabo. Pinagalitan, bakit mo binalagbag yung sa daan? Kaya meron kaming operasyon. Tapos, Pagtingin ni Major Pabo, may baril ang NBI agent, sir. Akala niyang civilian lang, ordinary. Bumunot ng baril si Amisola. okay. Bumunot si Major Pabo. So, naunahan ni Amisola. So, si Amisola naman, magaling bumunot ng baril kay Shooterman, sir. Okay. So, nabulagta si Major Pabo, sir. Okay. Parang natamaan yung kamay niya, dalawa, at saka yung paa niya tagtad ng Glock. Parang ang baril ni Amisola, Glock. So, ang ginawa ko nung mga ibang pulis, pinagbabaril siya sabay-sabay. Pinagbabaril, sir. Oo. Pinagbabaril. So, ang ibig kong sabihin po sa excessive force, patay na, pinuputokan pa. Buhay pa, sir, yung dumating si Mayor, parang pininisan niya, sir. Oh, Matagal man namatay si Amisola kay lumalaban man. Kung Kasi naubusan ng bala, sir. sir, kung 30 kayong bumabaril sabay-sabay, buhay pa rin? Buhay pa rin, sir. Buhay pa rin, sir. Sandali, sir. Parang hindi Bago po- dumating, sir, si Mayor, ilan na kayong bumabaril sa kanya? Ang dami na, sir. Parang Ilan na tama niya? hindi man yung binilang, sir. Basta Pero, so bulagta na siya. bulag na, sir. Pero buhay pa sa parang naghihingalo pa, sir. Pininisan ni Paano Mayor. niyo sabi pong parang nakikita mong humihinga pa o ano? Nakikita pa, sir, ng huminga, sir. Okay. Kasi, titingnan ko lang po yung credibility ng inyong kwento, ha? Kung Oo, 30 sir. kayong bumabaril, patay na, tapos sasaksakan. So, ano ginawa ni Mayor? Naglabas ng usi. Opo, sir. Saan galing ho ang usi? Dala niya, sir. Dala niya, sir. Dala niya. Oh, sir. Pero hawak na niya, pagbaba niya, pinakuha niya, Hawak na, sir. Hawak na. hawak niya. Pagbaba pa lang ng sasakyan, hawak na niya. Opo, sir. O, tapos, Biglang pininisan si Amisola. paano nga, sir? Pagbaba niya, pinadiretso siya doon o ano? Diretso na, sir. Diretso na. So, wala nang sino yan, saan yan? Wala nang kuan. Eh, paano Pinuntahan niya, nalaman? linapitan, sir, sa amin. Umiwas na kami doon. Siya na ang... Tapos pagdiretso doon, pintukan, tapos pinalitan pa rin sa pamagasin. Opo, sir. Inubos din. Inubos din. Ilan po laman ng isang magasin? Hindi ko alam, sir, yung baril nga ganyan. Pero ang pagkaalam niyo, sir, usi. Opo, sir. Mga kailan po to? Hindi ko na matandaan yung taon, sir. Mga line of 95, 97 siguro. Basta hindi ko nalalaman na yung taon na, sir. Sige, sir. Ngayon, sir, sabi niyo po, yung tinatanong ni Senator Lacson kanina, 2002. No? May I ask Chief PNP ba to? De La Rosa, sir? Nasaan po kayo noong 2002? Saan kayo naka-assign nun? If hindi ako nagkakamali, Your Honor, I am with the Directorate for Human Resource and Doctrine Development ng Camp Crame, Your Honor. Dahil after nabuwag yung POC TV, Your Honor, tinanggal kami sa Davao, nilagay kami dito sa Crame, Your Honor.
So wala po kayo sa Davao nun? Natatandaan niyo po yung pangalan na yun, yung Macdum? Wala po, Your Honor. Dahil wala kaming target na ganun na terorista, Your Honor. Pwede niyo po i-check during that time. sa records ng PNP if there's such a operation or name, tapos report to this committee, sir. We will check that, Your Okay. Honor. Kaya Edgar, paano mo sasagutin po yun na nung panahon na sinasabi niyo, wala po sa Davao si Chief PNP ba to, nasa Krami na po? Parang na magkamali lang ako sa taon, pero talagang totoo yan. Talagang totoo yan. Pero sir, hindi Namali kayo pwede lang ako magkamali sa taon. Sa taon ng PAOK TF at sa taon na kung saan si Chief Bato, pwede kayo magkamali. Pero sa taon na kung kailan namatay si Mr. Macdum, hindi ka pwede magkamali. Kasi hindi naman pwede yung ibang petsa siya namatay. Madam Chair, let me just Mr. interject. Chair, please, I do not allow the interjection, Madam Chair. Even General I will- De La Rosa is not Madam Chair, sure I do not, point of who is order, about Madam in Chair. 2002. It is my And, time to question, not the time of Trillanes, Senator you can make that Trillanes. manifestation later. Yes, thank you, Please, Madam Senator Chair. Alan, you can make that manifestation Thank you, later. Madam Chair. And may we just again remind Senator Alan to try to wrap up Yes, already. Madam Chair, but Thank as you, I thank said, you. Go Madam ahead, Chair, go ahead, we're please. talking about the President of the Philippines. There's international media here. We're not talking about one person. Talking about foreign investments. We're talking about tourists who are coming to our country. We're talking about the stock market right now. So, what's 10-15 minutes to get to the bottom of this? Whether totoo ang sinasabi nito o hindi. So, may I ask, Madam Chair, for a little bit of civility? No? Kaibigan naman po ang tingin ko sa bawat senador Please dito. At proceed. Please proceed. You have 10 to 15 minutes. Sir, sabi niyo po, pag may nadadakip kayong, sabi niyo po, may pinadakip si Mayor Duterte na 4 na tao ni dating Speaker Nograles. Tama, sir? Opo, sir. What do you mean tao niya? Close in security ni Prospero Nograles, sir. Hindi ko, Yung pagtakbo ng mayor, sir. sige, hindi ko alam kung accurate but nasa internet ngayon na sinasabing may interview yung anak ni Speaker Nograles at hindi daw totoo, buhay daw lahat ng bodyguard nila. Wala daw bodyguard nila na pinatay. Ewan ko lang, basta yun ang... May I ask the Chief PNP, may record ba kayo na close-in ni Speaker Nograles na pinatay? 4 during that time. During my term, Your Honor, as City Director of Davao City, there was none, Your Honor. Okay. Sabi niyo, sir, binibiyak niyo yung tiyan, tama ho ba? Para lagyan ng hollow blocks. Opo, sir. Tinatali dito sa katawan. Tapos, tinatali yung hollow blocks. Opo, sir. Paano, sir? Binibiyak yung dito. Okay. Tapos, hindi muna binibiyak. Tinatalian muna ng hollow block ng 3. Isa dito, isa dito sa gilid. Tapos Okay. tinatalian ng tie wire. Tapos tapos binibiyak na, tapos tinutulak na sa dagat. Tinutulak na sa dagat, okay. Sabi niyo, sir, pagka may napatay sa Davao, ang isang pulis ay may reserbang baril. Nilalagay nila ang baril para ang suspect magmukhang ng laban. Opo, sir. Ilan, sir, ang pulis ng Davao? Hindi ko alam yun, sir. Ang alam ko lang, yung grupo lang namin, sir. Yung mayor's unit lang, sir. Yung heinous crime. Chief PNP Bato, mga ilan po ang pulis more or less ng Davao City? At least nung panahon po ninyo. Around 1,600 to 1,800, Your Honor. Nagbabari po, Your Honor. So, kay Edgar, mga 1,800 po ang extra ng baril ng Davao or ang mga pulis? Kasi nung panahon po ni Presidente Arroyo, panahon po ni Presidente Aquino, maraming pulis ang walang baril eh. President Aquino tried to complete it. Ngayon ba kompleto na, Chief PNP, or mayroon pa rin walang baril na pulis? Hindi pa kumpleto, Your Honor. Not 100% filled Sige. up yung... So, kay Edgar, ang sinasabi mo, 100% ng mga pulis sa Davao, may baril na opisyal, meron pa silang dala na isa para iplanta. Kasi, sir, yung dinadala ng mga baril, sir, mga paltik man yan,
Hindi man yun mga original ng mga baril, yung mga 38, sir. Tama po, pero hindi rin po mura ang paltik sa panahon ngayon. Nabibili naman lang yung sir ng 1.5, yung Okay. paltik na So baril. yun nga po, 38. so 1,800 police ng Davao, meron na silang assigned firearm, meron pa silang paltik na dala. Lahat sila po. Hindi sir, sa amin lang yun. Hindi ko alam yung iba na sir. Yung sa But sabi niyo, version lang. sabi niyo sir kanina sa testimonya niyo, ang mga pulis sa Davao may reserbang barel. Kasi hindi naman po yung squad niyo lang nakakapatay sa Davao, marami pong enkwentro, di ba po? Kasagaran. Ito, no? Isa O, sir. lang nga ho, makokonsensya na ang isang normal na tao. Kayo ho ba, nakonsensya ni minsan dito po sa 1,000 pong taong napatay? Minsan sir, nakukonsensya kay yung iba naman parang hindi naman nagkakasala sir, parang natutuluyan sir. Kailan sa inyong buhay kayo po ay nakonsensya? Ah, Dito po sa ilan years ho to? Ilang taon ho ninyong halos sa almost 24 years sir. 24 years. Saan ho dito? Kayo ho? Sa Yung kalagitnaan, yung sa dulo, sa una? Yung nagkakonsensya ko sir, yung babae talaga. Parang nanay ko, natamaan ng bala. Kami ni SPO2 Medina, yung inakyat nyo namin ng bahay sir, binaril namin. Hindi ko malaman kung sa aking bala ba. Pero kailan ho to? Kailan ho to? Sa kalagitnaan po ng 24 years yung 2013 sir. so mga sa dulo na ho to? O 2013. So kaya nga nagpaalam ako kang Arthur Las Cañas nga ihinto na ako kay matanda na ako. Sabi ko, hindi naman umayaw, hindi na umimik. Umuwi na ako sa bahay ko. Kayo po ba ay may asawa at mga anak? May live-in partner lang ako sir. So meron ho kayong live-in partner. May anak po ho kayo? Wala sir. Wala kayong anak? Meron akong anak, iniwanan din ako ng live-in partner din sir. So ngayon po, kasalukuyan, ay meron ho kayong live-in partner. Opo sir. Mahal nyo itong live-in partner nyo? Opo sir. Mahal na mahal nyo? Opo sir. Okay. Itong live-in partner nyo ngayon ho, meron ba ho siyang binigyan na seguridad o protection? O dahil ang pagpunta nyo ho dito, alam naman ho natin, kanina medyo nasulyapan ko ho, na yung may banta ho sa inyong buhay, no? Tama po ba? Opo sir. At kayo ay natatakot sa inyong kalagayan ngayon. Opo sir. Ang inyong ka-live-in partner ho ngayon, meron ba ho siyang bodyguard o protection na galing po sa kapulisan o sa gobyerno? Wala kami sir. Wala. So wala ho siyang kasamang proteksyon. Wala sir. Night kaibigan po, hindi nyo pinaubaya sa inyong kaibigan. Wala. Kasama ko man dito sir. Kasama nyo ngayon Dito sa Maynila sir. sa Maynila. So hindi ho kayo natatakot na kung hindi ho kayo ang mabalikan, baka yung asawa o ka-live-in nyo ang mabalikan. Natatakot nga sir. Baka anong mangyari. Ano ho ang ginawa nyo para po mabigyan proteksyon tong ka-live-in partner ninyo? May linapitan ba ho kayong tao sa gobyerno, kawani ng gobyerno para mabigyan ng proteksyon? Wala sir. Meron kaming kuan nang doon pa ako sa WPP, meron kaming security sir. Sa umalis na ako sir kay natakot na ako baka ako bunutin doon, patayin. Hanggang ngayon wala na sir. So ngayon bahala na. Bahala na sir. Bahala na kung siya ay mapatay. Alam ko man yung buhay ko sir sa ganitong Hindi, pagsabi ko ng totoo. kayo ho talaga talagang kumbaga yung buhay nyo isinalang nyo na, pero yung ikanyong ka-live-in partner sinalang nyo na rin. Madam Chair, just to interject, just to inform Senator Gatchalian, the wife is with the witness in the Senate now. In the Senate In now. the Senate Alright. now. Okay. Sige po, I'll just finish that chain of thought. Ginong Edgar, alam niyo po, yung
pagpunta nyo ho dito, yung inyong testimonya ay kalaban po yung testimonya na o kalaban po ang kredibilidad po ng ating Pangulo. So, ibig ho sabihin na dapat po na inyong testimonya ay mas matibay, no, sa sasabihin man kung ng ating Pangulo. Sa maliban po sa inyong testimonya, meron pa ba ho kayong ibang ebidensya na magpapatibay po ng inyong mga sinasabi? Opo, sir. Ano po yung mga ibang ebidensya po? Yung pinatay namin yung DI, yung kasintahan niya ng kapatid niyang babae, si Ma'am Jocelyn, pinadukot sa amin, sir, sa Jacinto Street. Kasi ang akala ni Mayor Duterte, sir, nga pinipirahan niyang kapatid niya. Kasi pinadukot niya ang pinapatay sa amin, sir. So, ibig ko sabihin ho, kayo may testimonya, sino pa ho ang ibang magbibigay ho ng testimonya? Walang makakagbigay ng testimony, sir, kasi So, natatakot. ano yung ebidensya na hawak nyo maliban po sa mga... Ako mismo ang gumawa, sir. Ako mismo ang pumatay, sir. So, yun lang, yung pinanghahawakan nyo po ang inyong Oo, sir. Oo. testimonya ngayon. Opo, sir. Wala ho kayong ibang ebidensya, picture, or Wala, sir. Hindi man namin kilala, sir. wala bang Biglaan man. wala ba hong ibang kasama ninyo na papangalawa ho sa inyong mga sinasabi ngayon? Wala, sir. Kaya mga pulis man yung kasama ko. So kayo lang talaga. Oo. Ako man lang ang civilian, sir. So inaasahan nyo na halos 100 mga Pilipino ang maniniwala sa sinasabi nyo ngayon. Ewan ko lang, sir. Pero yun po ang inyong Basta ako, pinunta ho dito. nagsasabi talaga ako ng totoo. Kaya nagpunta ako dito. Ang inyong ka-live-in partner, pwede ba ho siya magpatunay? Ano, sir? Yung ka-live-in partner nyo ho, pwede ba ho siya magpatunay sa sinasabi nyo ho? Hindi po niya alam, sir. So, wala siyang walang kaalam-alam? alam, sir. Para linilihim ko, sir. Baka ako iwanan naman. Iwanan ako nga. So, mamamatay tao, sir. Oo. Araw-araw nagkikita kayo, mauwi kayo sa kanya sa Oo, bahay nyo. Wala siyang kaalam-alam. Walang kaalam-alam, sir. Ilang taon na ho kayo magka-live-in partner? 10 years, sir. So sa 10 taon na magkasama ho kayo, wala siyang kamuwang-muwang Wala. na Pero kayo ay pumapatay o nakapatay ng 1,000 tao. minsan, sir, yung damit ko, nagkakadugo, sir. Yan na nagtataka siya bakit may dugo, tinatanong niya ako. Anong sinasabi niyo po? Ang sabi ko, nagkatay kami ng manok ng kumpare ko. Yun lang po. Oo. Ngayon ho, may trabaho ba kayo ngayon? Wala, sir. Wala Wala na, kayong sir. trabaho? Wala na, sir. Oo. Yung nung pumapatay ho kayo, nakakakuha ba ho kayo ng bayad o Wala, sir. Wala. Yung sahod namin, yung sa City Hall lang, sir. yung 3,000? Yung 5,000, sir, mahigit. 5,000 ang sahod nyo. Yun po ang Opo, sir. nakukuha nyo buwan-buwan. O, buwan-buwan, sir. Oo. Pero sa pagpatay nyo ng itong mga biktima, wala ho kayo nakukuha doon. Wala, sir. Wala. So yung inyong mga ka-live-in partner, yun ang akala niyang trabaho nyo lang. Oh, yun alam niya, sir, nga marangal yung trabaho ko kay dahil nagtatrabaho ako sa City Hall, sir. So ulitin ko lang, Ginoong Edgar, ang pinahawakan nyo lang ho ngayon ang inyong nakita, ginawa, at wala nang iba. Wala nang ibang ebidensya na magpapatunay po sa mga sinasabi nyo ngayong hapon to. Opo, sir. Alright. Madam Chair, thank you very much po. Okay, now it would seem that no other member of the Senate is around to do the questioning, but may I just point out something? My attention has been called to the fact that, we remember that earlier Senator Ping Lacson also mentioned or sought clarificatory questions about the killing of Richard King. Although inaamin niyo po yun, Mr. Matobato, na hindi naman talaga kayo involved dun sa killing. Sa sentro ng Davao, sir, walang mga inkwentro, sir. Ang inkwentro doon, yung MPA lang, yan lang ang may inkwentro. Sir, paano nyo nalaman na walang enkwentro sa Davao? Ang laki-laki ng Davao. Lahat ng ibang itanong ko sa inyo, sir, sasabihin mo, walang radyo, walang TV, grade 1 lang, sir, ako, hindi ko alam yan. But ikaw, like ako, sir, ha? Asawa ko, mayor ng Taguig. Kapatid ko, congresswoman ng Taguig.
Ako po sa Taguig nakatira. Pasong Calabao Street, hindi po ako sa subdivision. Pero hindi ko alam lahat ng enkwentro sa Taguig. Ang Taguig po, napakaliit compared sa Davao City. Ang Davao City, kung hindi ako kakamali, in terms of land area, is 2 to 3 times bigger than the whole Metro Manila. Kanina, pag nagtatanong po kami sa mga pulis, penging spot report ilan, magtatanong pa sila doon. Pero kayo po, alam nyo, for a fact, na walang engkwentrong nangyayari sa Davao? Siyempre naman sir, kay alam ko man kay palagi kami naglalakad ng Davao. So, sir, naging kasama chief yung mga- PNP yung po mga- ba kayo ng Davao? Hindi man sir. Naging mayor po ba kayo ng Davao? Hindi po sir. So, paano nyo po, sir, malalaman sa buong Davao kung may engkwentro o wala? Siyempre sir, pinapakilos yung pulis ni Mayor. Palagi akong sumasama doon. So, so sinasabi mo, sir, lahat ng nahuhuli sa droga doon na nagkakabarilan, peke yon, hindi totoo. Hindi yan totoo sir. So, personal knowledge... kasalanan yung unit namin, yan talaga ang trabaho sir na pumapatay. Pagka man namatay naman ang tao, nilalagyan ng baril sir. paano, sir, yung ibang unit? Hindi ko rin alam sir. Oh, Pero, kaya hindi basta nyo po- yung sa amin lang ang unit sir. Kaya nga, sir, so hindi mo pwedeng lahatin na buong Davao. Oh, hindi naman sir. Oh, so katulad ngayon, hindi mo pwedeng lahatin sa buong Pilipinas. Kasi yun ang pinapalabas ng speech at ng committee na to eh. Hindi naman siguro, sir, ang pagpunta ko dito, sir, para malaman lang ng taong bayan, para yung ginawa nila sa akin, sir, yung pag-torture sa akin ng mga pulis, sir, hindi yun, tumulong ako din sa mga tao, sir, tumulong ako sa mga pulis, sir. So, hindi ko man minamalahat, sir, nga masama ang pulis, mabait ang mga pulis, sir. Opo, sir, pero pagka hindi ko po kayo tinatanong, ang sinasabi nyo, buong Davao, walang engkwentro, mga pulis, meron. You are giving, let me speak also in English because we have foreign media here. You are giving the world the impression that there is impunity. You are giving the world the impression na that there is extrajudicial killing here. You are using the police, they are vigilante killings. Binibigyan nyo yung pananaw ang buong mundo na sa Davao, walang enkwentro, lahat yon ay vigilante killing o kaya extrajudicial killing. Pero pag hinihimay ko na, tinatanong mo na, yung unit mo lang, hindi lahat ang sinasabi mo. Opo, sir, opo. Okay. So at least malinaw na ngayon yan. Sir, next question. Tuwing tatanungin kayo kay Vice Mayor Paulo, tinanong kayo kanina ni Senator Trillanes, ang sagot nyo parating may parang nakadroga, parang gumagamit. Anong ibig nyo sabihin pong parang? Do you know for a fact na gumagamit o hindi? Gumagamit talaga, sir, yun si Paulo, sir. Paano nyo po nasabi yun, sir? Kasi sabog yan, parang sabog. Pumupunta sa amin kung may kagalit. So, Umuutos rin yung pinapapatay niya, sir. sige sir, himayin ko muna ha. So sabi mo, parang gumagamit kasi nakikita mong sabog. Okay, so hindi mo nakita siya na humithit o nagluto ng shabu. Hindi mo nakita yon. Hindi naman siya, sir, gumagamit naman lang yan. Hindi yan nagbibinta, hindi yan Yes sir, pero pag gumamit ka, kailangan mong there is a means to use it, di ba? So kung marijuana yon, ititin mo yon. Kung cocaine yon, sa ilong. Di ba? Kung shabu yon, lulutuin mo. Nakita mo ba si Vice sa kahit anong paraan na gano'n ang ginawa? Hindi. Ako, sir, hindi man ako nagsusunod-sunod sa kanya, sir. Hindi ko nakikita Oh, yan. hindi mo nakikita. Okay, let's establish that, ha? So the witness established and testified he has no personal knowledge at hindi niya nakita na gumagamit ng droga. Ang sinasabi mo, mukhang drog. Okay, mukhang sabog. Ano ang mukhang sabog? Kasi, sir, malalaman mo yan sa mukha sa tao. Paano nga, sir? Pag nakasyabo ang tao, may habit dyan, sir. Mayroong nagaganyan-ganyan, mayroong nagdidila-dila. Yan talaga, sir. Sir, yung gaganyan-ganyan, Duterte yan, parati nakaganyan, eh. Naman, sir. Yung- So, ang ibig sabihin, gumagamit si Presidente Duterte? Hindi naman. Hindi naman, sir. Hindi, linawin natin, sir, kasi there can be bad impressions. Ako, sir, sabihin ko sa iyo, for the last 2 weeks, at hindi pa ako pumunta ng doktor, pag nag-basketball ako or nag-dumbbell sa gabi, noong isang gabi, hanggang alauna kami ng umaga naglaro ng mga kongresista at ni Secretary Bongo, paggising ko sa umaga, pulang-pula mata ko. Lahat dito. Kala ko may sore eyes, pero pumasok pa rin ako. So, ibig sabihin, sir, pag nakita mo ako, tingin mo, mukhang sabog si Senator Cayetano.
ang tama ng Shabu, sir, nakikita ko talaga, hindi pula ang mata. Malinaw ang mata. Basta natatama ng Shabu, sir. Hindi pula. Dahil hindi katulad ng marijuana, nga pula talaga ang So, mata. in other words, sir, ang sinasabi mo, yung iyong testimonya na gumagamit si Vice Mayor Paulo ay base lang sa iyong perception na mukha siyang gumagamit. Hindi naman, sir, kay marami nung nagsasabi. Oh, sige. So, ang basehan mo, sir, sa perception mo sa nakikita at sa sabi-sabi. Opo, sir. Okay. Can I ask the NBI or the Chief PNP, gaano katagal ang shabu sa sistema ng tao? So, pag nag-drug test ka, gaano katagal bago kita? According to our crime lab, sir, 3 days after using the shabu, hindi na negative na yung system niya. Okay. Negative na. Yun After yung 3 days. ordinary lang, yung pagka pinaihe, di ba? Yes, sir. Pero kapag yung blood test, much longer time, di ba? Yes, Your Ilan Honor. buwan? Yes, Your Honor. More or less 6 months, tama ba? Yes, Your Honor. Sir, kahit gan may ano ka ba kung gumagamit pa rin sa yung palagay o sa narinig mo si Vice Mayor Paulo? Talaga yun sa Davao City, sir. Hindi lang nagsasabi yan kay natatakot. Ang mga barkada yan, yung mga Chinese, sir. Talagang nagagamit sila ng drugs. Sige. Kasi sir, Miski nagpa-drug yung test mga ng buong Davao Council, negative silang lahat. Ako, sir, ewan ko lang, sir. Basta ganyan, sir. Ewan. Hindi mo sure. Siyempre, matagal naman akong wala doon, sir. 2 taon So na is it ako safe wala to doon. say, kay Edgar, tama ba sabihin ko, na ang testimonya mo laban sa isang taong ito, na ang tanging kasalanan ay maging anak ng presidente, na siya'y sabog, ay dahil sa narinig mo, at dahil sa perception mo pag nakita mo mukhang sabog, wala kang ibang ebidensya na siya ay gumagamit. Hindi naman ako nakakita, sir, pero natitingnan naman sa mukha kung nagpupunta sila sa mga barkada niya, sir. So mukha, ganyan. Diba, tinignan ko sa Senator Trillanes, sabi ko, mukhang durog to. Parang ganun lang. Iba talaga, sir. Iba talaga yung nakagamit, sir. Iba talaga. Kaya nga sir, but ang Let's point ko nga, let's kasi... refrain, please, from insulting Madam Chair, fellow members. sige, baliktarin natin. Ako ang tinignan ni Senator Trillanes, sabi, ito si Alan, mukhang sabog siya. So parang ganon. I'm not making, ma'am, my point is this, you're not an expert witness eh. You are not trained in any medical degree, hindi ka doktor, hindi ka expert, so kung sa tingin lang, ako po, marami akong pwedeng tignan na mukhang sabog eh. Maraming pwedeng tumingin sa akin na mukha din akong sabog. Pero it doesn't mean it's true. And you're testifying here, ilang beses sinabi sa iyo ng ating chairperson, yung buong katotohanan at yung katotohanan alam mo. Hindi yung narinig mo lang. So ano ba talaga sir? Narinig mo lang, yun lang ang haka-haka